beloved Boss Mike Cervera. Naku, nagdidelikado si Derek Ramsey. Malamang baka mamaya pinagpantasyahan nyo rin yun eh. Diba? Kagaya namin, marami dyan, mga nagpantasya rin kay Ellen Adarna. Ngayon, nahaharap po sa malaking problema. Sino? Si Derek Ramsey. Hala ka, ano kaya yan, na ng pamahalaan ang luxury vehicle na nahuling may peking plaka na sinasabing naging pag-aari ng aktor na si Derek Ramsey. Para sa Naku detalye, po. magbabalita si Gerard de la Peña. Ayan Gerard, na. bakit Ayan daw na. ito kukumpiskahin? Cheryl, kulang daw ang naibayad na customs duties nang ipasok sa bansa ang isang Porsche 918 noong 2021 ay At least kahit Kia Pride yung sasakyan natin, hindi ganyan. Hindi galing sa dugas. Hindi nagloloko. Kita nyo ngayon ito. Naka-Porsche ka nga. Maganda nga yung kotse mo. Tapos mga kababayan hindi ka pala nagbayad ng tamang buwis. Di problema ka ngayon. Di ba? sa paunang investigasyon ng Land Transportation Office at ang Bureau of Customs. Base raw sa mga dokumento, Ay, registrado ganda, ito bilang Porsche Ang ganda mga kababayan ng Porsche, Ganda, no? Boxster na nasa Oh. 8 hanggang 10 milyong piso ang halaga. Grabe, 8 hanggang 10 milyon mga kababayan. Parang gusto ko tuloy bumili bukas. Sa 1.8 million pesos lamang ang naibayad na customs duty. Nako po. Pero ang sasakyan na ito na limited edition dahil may 918 units lamang sa buong mundo ay ng 75 hanggang 100 million pesos ang halaga. Ay, grabe ang halaga, 100 million! 100 million daw mga kababayan ang halaga nitong Porsche na to. Yung 10 million pala, yun ay bayad bilang buwis. Ay, nako, lupit ng sasakyan mga kababayan, ano? Ang lupit ng sasakyan mga kababayan, umaabot ng 100 milyon ang halaga nito. Kaya dapat daw ay hindi bababa sa 35 million pesos ang ibinayad na customs duties dito. Ayun, hindi daw dapat bababa sa 35 million ang buwis. 35 million, grabe namang sasakyan yan. Ano ba kasing pagkakaiba niyan sa Kia? Di ba? Anong pagkakaiba niyan sa Kia Pride? Mga kababayan, makakarating ka rin naman kung saan ka pupunta. Duties pa lang pala yun, ano? Tapos ang buwis, 35 million. Di magkano na yun? 45 million. Mga kababayan, ang laki ng buwis, ano? Grabe, no? Kaya malinaw daw na nagkaroon ng misdeclaration ang daraya na Naku po. pagbabayad ng tamang customs duties. Ayon daw sa records ng LTO, inimport ang sasakyan mula sa United Arab Emirates. Kakasuhan ng smuggling ang importer at consignee nito. Hindi paligtas. Nako po, ayan na, kakasuhan ng smuggling. Smuggling, mga kababayan, ang consignee. Kung sino ho yung mga nagpaparating. Ang aktor na si Derek Ramsey dahil siya ang rehistradong may-ari ng sasakyan. Nako, ito na mga kababayan ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan ay si Derek Ramsey. Malamang mga kababayan, alam nyo, kasi kapag nakapangalan nga naman kay Derek Ramsey, tingin nila, hindi na yan sisitahin. Iba na ang gobyerno ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos na ngayon. Sinabi niyang naibenta niya ito. Pero kung mapatunayang biktima lang din siya at nakitang buyer in good faith, ay walang criminal liability ang aktor. Yun nga lang, wala raw nakasaad sa batas na maaaring maibalik sa aktor ang sasakyan. Kaya walang ibang patutunguhan ito, kundi sa kamay ng pamahalaan. Yan na ang bibilin natin ngayon, mga kababayan. I-auction yan, sasali tayo sa bidding. Sasali tayo sa bidding. Kailangan mapunta sa atin yan. Idol ko yan, si Derek Ramsey. Nadiskubre ng LTO ang sasakyan nang makitang tumatakbo ito sa EDSA gamit ang isang peking plaka. Naku po. Naka-alerto raw ang LTO sa mga ganito at
automatic nang tinitingnan kung nasa tama ang mga papeles ito. Mahirap nga pala ngayon mga kababayan ang bumili ng ganyan. Bakit? Tinitignan pala ng LTO yan. Ngayon may mga camera na ho ngayon sa mga lansangan, lalong-lalo na yung kahabaan ng EDSA. Punong-puno ng camera dyan, mga kababayan. Maniwala kayo. Oo, punong-puno. Kagagawan ho yan ni General Torre. Tuloy. Sumuko naman ang nagmaneho nito na suspendido muna ang driver's license. Nako Nasa po. pangangalaga ngayon ng LTO ang sasakyan na mangangailangan daw ng maintenance para hindi bumaba ang halaga. Sa halip Nako daw po. na mabawasan ay tumataas pa ang halaga nito dahil Nako. limited edition nga ito. Limited edition, mga kababayan ko. Limited edition pala ito. Ay grabe, mga kababayan, ano? Limited edition, itong Porsche na to. Kalaunan daw ay ipapasubasta o auction na rin ito ng Nako. BOC. Cheryl. So Gerard, sino ang importer nito? Cheryl, may nabanggit sa amin kaninang isang kumpanya na nag-i-import talaga ng mga ng mga ganitong klase sa sasakyan at meron din isang nabanggit na consignee, pero yun nga kung kumbaga sa kung ang talagang nagpa-import nito ay yung aktor na nabanggit dito at siya yung nagsabing dapat daw ay mas mababa yung yung duties, customs duties sa babayaran, doon siya magkakaroon ng criminal at legal liability. Nako, yari ka, Derek Ramsey. Derek Ramsey, yari ka. Kung mapatunayan na bumili lamang siya, buyer lamang siya mula dito sa importer nito, doon siya makakalusot mula doon sa kanyang legal liabilities. Kita nyo, mga kababayan, ano? Wala. Tignan natin. Alam nyo naman na yan. Di ba? Rose bag ni Baka di na kailangan driver. Utusan lang niya. Yung kotse, aandar na. Hey! Grabe nang mamahal ng mga kotse, no? Nagpakita na ba yung importer at di ba meron na bang nakikipag-cooperate naman sina Derek Ramsey dito sa sitwasyong ito? Tama, Cheryl. Ang kinukwento sa atin kanina ng Bureau of Customs at ng LTO, nakausap na nila yung kampo ni Ramsey at saka yun nga, sumuko na rin nga yung driver at kaya nga nasuspende na yung kanyang lisensya. Yung tungkol doon sa importer tsaka doon sa consignee, yun yung hindi pa malinaw kung nakausap na nila, pero hahainan ng araw ng seizure order itong sasakyan na nandito ngayon sa bakuran ng LTO. So, hindi pa malinaw kung nakausap na yung mga consignee tsaka yung importer, pero definitely ay hahainan itong mga ito ng summons. Pero ibig sabihin, may pagkakakilanlan naman na naipaalam na dito, alam na naman na siguro dahil nga nasa balita naman ng importer na ito. Wala man lang pagpaparamdam kahit wala pang nakasampang kaso? Kaya nga, yung importer niya nang dapat na managot. At kung sino yung nagbenta kay Derek Ramsey na idol. Cheryl, sa ngayon ay hindi pa kinukwento sa atin ng LTO kung nagpunta na sa kanila itong importer tsaka yung consignee. At ang malinaw pa lamang ngayon ay ang pagkakaroon nila ng ugnayan sa kampo nitong si Ramsey. Cheryl. Yan. Yan mga kababayan kaya kayo, pagbibili kayo ng mga magagarang sasakyan, siguraduhin ninyo na yan ay bayad ng tamang buwis. Hindi porke galing sa pangalang Derek Ramsey, maayos na yan. Hindi ho porke galing sa mga artista, ayos na yan. Ganon mga kababayan. Meron nga akong sasakyan nakapangalan pa dun sa isang sikat na artistang babaeng magandang-maganda na malaki ang malaki ang buging. Sexy. Mga kababayan, chinecheck ko yun. Baka akala ninyo. Kaya mag-ingat kayo, mga kababayan, Sayang ang inyong pera, magkakakaso pa kayo. Isa pang balita, mga kababayan. Nako po, eto naman. Matindi rin ho ito. Sino ho ang nakakakilala, Sino ho ang nakakakilala dito naman ho kay kay Ninyo Mulak.
Ha? Oh, kilala nyo ba si Nino Mulak, mga kababayan? Si Nino Mulak! Oh, pasok! Matapos araruhin ng Tingnan nyo mga kababayan. Si Nino Mulak na aksidente, nako. Na-aksidente si Nino Mulak. isa ang sugatan matapos araruhin ng SUV ang dalawang establishmento sa Antipolo. Ang sasakyan minaneho ng aktor na si Nino Mulak. Nako, patay mga kababayan. Yari si Nino Mulak. Si Nino Mulak mga kababayan, di ba? Nung araw mga kababayan, bata, matanda na nga pala ako. Matanda na ako, pinapanood ko pa yung Nino Mulak na maliit na napaka-cute at napakagaling na child actor, na talagang madadala ka at lagi mong susubaybayan yan. Pag sinabing ang palabas Nino Mulak, nandyan na tayo. Tuloy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa cellphone video na ito, kita ang isang lalaking nakabulagta sa barangay Mayamot, Antipolo. Agoy, mga kababayan, Agoy! Nagkalat sa paligid niya ang mga debris. Ganda ng sasakyan, mga kababayan, Ganda ng sasakyan. Sa tabi niya, naroon din ang isang puting SUV na may pumailalim pang motorsiklo. Ay, grabe! China car pala yung sasakyan, mga kababayan, Mahinang klase. China car Ayoko ng ganyan, China car. Okay na ako sa Korean car, Kia. O kaya Hyundai. Di ba mga kababayan, Hyundai, Ayon sa mga nakakita, tanghali nitong linggo, Umbilalim mga kababayan yung motor, nang sumampa sa bangketang SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulak. Tinamaan nito ang isang barbershop at sari-sari store. Parehong nagtamo ng pinsala sa harapan. Tumakbo po kami doon, tapos ang tinignan po namin yung tao sa may sari store, kasi po may matanda po kasi nagbabantay doon yung may-ari. Lalaki po, mga senior na po yun Mabuti na lang, hindi natumbok ang loob ng tindahan. Nako, mga kababayan, kawawa naman si Lola kung inabot pa. Di ba? Kaya pala gawang tseko. Sinabi ko sa inyo Kaya hindi ako bumibili ng ganyan. Kahit anong pilit ng mga kaibigan ko, maganda daw, maganda. Ay, hindi. Oo. Ang mga kotse ko, ang kotse ko, isa lang naman ang kotse ko Tama na yun. Di ba? Di ba, Ay, grabe, Tama na yung Kia Pride. Grabe, ayan po yung sasakyan, Sobrang lapit na lang. Grabe ka naman, Leandro Abungin, porke baka niya yung Mulak Insimada. Uy, masarap yun, in fairness. Masarap yung Mulak Insimada, aminin nyo. Po dito sa tindahan ni nanay. At malapit din po dito sa may poste. Pero ang lalaking kumakain sa kalapit Uy, mga kababayan, na aksidente, yari talaga. na parisan ang nasagi ng SUV. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Tumanggi na munang magbigay ng panayam sa aming kamera si Mulak. Pero nakipag-ugnayan na raw ang kampo ng aktor para maresolba ang pinsalang dulot ng aksidente. Nako, laki pa rin ng tiyan. Grabe, mga kababayan, mag-iingat po kayo lagi sa kalsada. Hanggat maaari, payo ko lang sa mga nagmamaneho. Lalo na mga kababayan, kung kasing edad ko kayo, hayaan nyo na yung mga maiingay, hayaan nyo na yung mayayabang sa kalsada. Yung laging gusto sila mauna. Yung konting bagay lang gusto makipagbanggaan na. Hayaan nyo yung mga baliw na yan. Kapag kami nakikipaggit-gitan sa inyo, yung mga nakikipaggit-gitan ba, hayaan nyo na yung mga nakikipaggit-gitan na yan. Paunahin nyo na, putang ina ka, sabihin nyo na lang, nakikipaggit-gitan. Sige na, mauna ka na, putang ina, madisgrasya ka sana, gano'n. Diba? Yung iba pa makikipag-away pa Para saan pa yung away-away na yan?
Hindi na tayo para sa ganun eh. 'Di ba? Tayo, mga ganun, no? Takbong pogi lang tayo, mga kababayan. Habang nagdadrive tayo, no? Irene Santiago, takbong pogi lang. 'Di ba? O tapos paparada ka kay Mang Romy, kakain ka ng lugaw, may dila, may baboy, may mata, o lagyan mo ng suka toyo, ay katalo na. Diba? Katalo na. Ganun lang okay na eh. Kaysa yung lagi na lang galit ka. Takbong pogi lang tayo. Wag na kayong nakikipag-away sa kalsada. Pag may gustong mauna, paunahin nyo na. Di ba mga kababayan ko? At saka lagi hong tatandaan pag nagmamaneho, dapat ay nasa wisyo. Lagi tayong nasa wisyo. Anyways, mga kababayan, dito na nagtatapos ang ating pagsasama ngayong gabi. Kita-kita na lang po tayo bukas. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.